Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, big love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, mga kakamping, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Sa isang interview kasi nung mga nakaraang araw mga ka-action, ito nga po si Vice President Sara Duterte nagkomento po ukol sa iilan sa ating mga kababayan about sa panawagan na mag-resign nga po bilang isang DepEd Secretary. Ito si Vice President Sara, pero sumagot po siya sa nasabing interview na si Mr. President Bongbong Marcos lang daw kung aalisin daw siya kasi siya naman daw ang nag-appoint sa kanya bilang isang DepEd Secretary ho mga ka-action. O ito na po mga ka-action, alam naman po natin na ito si Mr. President Bongbong Marcos ay nasa Vietnam po kahapon ho mga ka-action. At ito po ang naging sagot niya at ang naging ano niya sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte, kung may unity pa ba o wala na. Ito po, panoorin muna natin at nagsalita din siya tungkol sa issue ng People's Initiative at no comment siya sa salitang usapan na kung ano ang binabato ng mga Duterte nung katatapos lang nung linggo ng prayer rally. So ito na po, panoorin na po natin mga kaksan. Nel, ano ang mga inihayag na posisyon ng Pangulo sa mga isyong ito? Yes, Monica, katatapos lamang ng press briefing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ayon nga sa kanya ay nananatili ang magandang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinagot ng Pangulo sa gitna ng mga issue ngayong ibinabato kay PBBM ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga usapin. It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature, and wala naman siyang sinasabi na ganyang klase, so hindi naman nagbabago. Binigyan din ng Pangulo na mananatili sa posisyon bilang kalihim ng Department of Education si VP Sara at mayroon pa ring unit team. Samantala ukol naman sa isinusulong na People's Initiative para amendahan ang konstitusyon, ayon sa Pangulo hindi niya alam ang estado nito kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa Chacha. Sa panig ni PBBM, ayon sa kanya, kinukonsulta na niya ang ilang mga legal expert ukol nga dito sa charter change. We have been in continuous discussion with both houses in the recent days. In fact, before I left, I met with our legal luminaries and tried to find a way. Dahil naman ang habol ko talaga dyan are the economic provisions that I have been talking about this for many years already. So napupunta sa ibang usapan at nagagamit na pampolitika itong issue na ito. So I have asked the leaders of both houses and again some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy. Monica, ngayong gabi na nga ang alis ni Pangulong Marcos dito sa Vietnam at pauwi ng Pilipinas. At yan muna ang ating huling update. Balik sa iyo, Monica. Nel, magmula ng magkaroon ng rally sa Davao, itong ama ni Sara Duterte at ni kapatid ni Sara Duterte, nagkaroon na ba ng pagkakataon na makausap ni Pangulong Marcos si Vice President Sara? Hindi niya nabanggit yung ukol doon sa naging rally. Simula nung siya ay umalis mula dyan sa Pilipinas papunta dito, kung nagkausap na sila ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi lang ng Pangulo
ay nasa magandang sitwasyon o relasyon pa rin sila ni VP Sara at wala namang sinasabi ang Pangulo na natatalakay ukol nga dito sa mga usapin na ito, mga issue ibinabato sa kanya kay Pangulong Marcos. Pero abangan pa rin natin yung mga magiging development na yan sa mga susunod pa na araw kung tayo magkakaroon pa ng pagkakataon para sa mga ambush interview kay Pangulong Marcos. Huling tanong na lang, Nelo, naitanong din ba sa Pangulo dahil bukod dito sa issue na involving si VP Sara, isa rin sa mga may init na usapin ngayon ay yung parang tila nangyayaring bangayan, no, sa pagitan ng leadership dyan sa Kongreso at sa Senado nga kasama si Senator Amy Marcos. Paano nito maapektuhan yung kanyang administrasyon, lalo na dun sa mga, mga priority bills na isinusulong ng kanyang administrasyon, Nel? Sa ngayon wala nabanggit din ng Pangulo at hindi naman din partikular na naitanong yan tungkol dun sa bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero naitanong yung tungkol doon sa usapin ng botohan ng dalawang kapulungan, ang Senado at ang Kamara, kung halimbawa ay maitutulak, maisusulong yung charter change, kung tungkol dun sa voting separately ba at voting jointly yung mangyayari. Pero sabi nga ng Pangulo, ito ay normal na usapin na matagal nang tinatalakay ng dalawang kapulungan ng Kongreso, Monica. Alright. Sige, Nel, patuloy kami makikipag-ugnayan. Maraming salamat. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin ang kanyang statement ni Mr. President Bongbong Marcos about sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. So narinig nyo naman, mananatiling kalihim ng Department of Education, ito si Vice President Sara Duterte, no, mga ka-action. So para sa kanya, may unity pa rin. Pero siguro, ilan na lang po ang may nagsasabing na may unity pa rin, nabuo pa rin ang unity. Diba? Kasi sabi nga ng iba na ayaw na sa Bongbong Marcos, sa admin Marcos, wala na daw unity. Diba? At tungkol naman doon sa sinasabi niya na about sa People's Initiative, nadala lang daw ang nasabing issue sa political issue ho, mga ka-action, ang nasabing People Initiative. Dahil ang pinakaano naman daw talaga is economic provision lang naman. Okay, economic provision. Pero yung economic provision na yan, baka mamaya may mga gagawin dyan na kapag kapag maamyendahan na yan ang nasabing economic provision na yan, baka naman mamaya ma-surprise po ang taong bayan kasi alam po natin lahat na kapag ma-approve yan, napakasaklap sa mamamayang Pilipino po yan, mga ka-action, no? Kasi alam po natin na may pwede silang gawin dyan na ma-surprise na lang ho tayo. Diba? Kahit sabihin nyo pa yan na economic provision, alam namin po ang mangyayari dyan sa economic provision na yan. Okay? At tungkol naman doon sa pagtanong ng reporter kung may salita ito si Mr. President Bongbong Marcos regarding sa kanyang binabato ng mga Duterte nung nakaraang rally, nung prayer rally sa Davao. O diba, wala pang pahayag. Alam po natin mga ka-action, mga kakampeng na pwedeng baliwalain ni Mr. President Bongbong Marcos ang mga binabato sa kanya o mga paratang sa kanya ng mag-amang Duterte. Dahil nga po, sa respeto niya pa rin dito kay Vice President Sara Duterte. Pero wala ho tayong magagawa kung yan po ang maging desisyon niya, no? Desisyon niya yan. Pero para sa atin kasi, parang napakasaklap kasi at nakakahiya kasi sa ibang lahi, no? Sa ibang lahi na mamumuhunan dito na ang isang presidente ay pinaratangan ng ganito, ganyan. 'Di ba? Mas nakakahiya at nakakaapekto po yan sa mga foreign investors, no? Kaya kailangan sana mag-usap sila para malinawan ang lahat kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.